Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 376. Tier 7 Medicinal Pill. Yin Yang Mysterious Dragon Pill. Ang kadiliman at galit na nilalaman ng mga salita ni Yao Lao ay natural na hindi nakatakas sa matalas na pandaman ni Xiaoyan. Hindi maiwasan ni Xiaoyan na matigilan kaagad. Maingat niyang sinabi sa kanyang puso. Guro, may bumabagabag ba sa iyo? Ang tunog ng isang taong humihinga ng malalim ay lumitaw sa puso ni Xiaoyan. Agad na pilit na pinigilan ni Yao Lao ang kanyang emosyon, at nagsabi ng ilang mahinang salita. Wala lang. Tingnan mo muna ngayon. Payagan akong magsabi sa iyo ng ilang bagay sa hinaharap. Medyo maaga pa para sabihin sa iyo ang tungkol sa mga ito ngayon. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, si Yao Lao ay bumaba sa katahimikan. Tungkol dito, bahagyang nagulat si Xiaoyan. Tahimik siyang tumango at hindi na ibinuka ang kanyang bibig para magsalita pa. Sa halip, inangat niya ang kanyang ulo at ibinato ang kanyang tingin sa Tier 7 Medicinal Pill na tinawag ni Yao Lao na Yin Yang Mysterious Dragon Pill. Bagamat maraming tao sa auction ground na hindi sigurado sa mga eksaktong detalye ng medicinal pill, nakita nila ang kakaibang bagay na ito batay sa gintong glow na inilabas nito kanina. Sa makatuwid, ang pagnanasa ay hindi sinasadyang lumitaw sa kanilang mga mukha. Kung ikukumpara sa mga tagalabas na hindi malinaw sa epekto ng medicinal pill, ang blood sect at iba pang paksayon sa harapan ay biglang naging excited sa sandaling ito. Ang ilan sa mga malalakas na tao ay pinahintulutan pa ang Dao Qi sa kanilang mga katawan na walang pigil na umapaw dahil sa kanilang pananabik. Ang tingin ng auctioneer sa kristal na plataporma ay dahan-dahang dumaan sa gulat ng mga mukha sa auction house bago siya nagbigay ng isang nasisiyahang ngiti. Itinuro ng kanyang daliri ang kulay gintong medicinal pill habang nakangiting sinabi. Lahat, ito ang pangunahing atraksyon para sa ating auction fair. Sa pagkakataong ito ay ihaharap ko sa iyo, isang Tier 7 Medicinal Pill, ang Yin Yang Mysterious Dragon Pill. Biglang naghiyawan. Nang bumagsak ang mga salitang ito ng auctioneer, tahimik ang buong lupa. Kaagad pagkatapos, isang nakakabinging dagandong at nakakasindak na tunog ng mga hinggang kumalat sa buong lugar ng auction na parang isang napakalaking apoy. Isa-isang tinitigan ng mapupulang mga mata na sinabayan ng pagmamadali ng paghinga ang kulay gintong tabletang panggamot. Tier 7 Medicinal Pill. Ang isang medicinal pill ng tier na ito ay isang bagay na higit sa kalahati ng mga taong naruroon ay hindi kailanman nagkaroon ng kwalifikasyon na makita sa buong buhay nila. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mataas na antas ng tabletang panggamot, na naririnig lamang sa mga alingawngaw, ay talagang lumitaw sa harap ng kanilang mga mata. Paanong hindi ito magiging sanhi ng kanilang labis na pananabik na nakalimutan nila ang kanilang mga sarili? Hihihi. Marahil maraming tao ang hindi pa nakarinig ng pangalan ng gamot na ito. Nakangiti ang auctioneer at sinabi habang tinitingnan ang pagkawala sa mga mata ng ilang tao. Ang Yin Yang Mysterious Dragon Pill ay inilagay sa Tier 7. Sinasabing kung gusto ng isa na pinuhin ang pill na ito, kailangan munang magkaroon ng monster core ng 2 dragon type na magical beast na wala pang 7 araw na patay. At saka, ang monster cores ay rank man lang. Ang pangungusap na ito ng auctioneer ay naging sanhi ng ilang mga tao sa kawalan upang makaramdam agad ng pagkasindek. 2 ranggo ng 6 na monster core na hindi namatay ng higit sa 7 araw. Hindi ba iyon katumbas ng 2 malalakas na dawhang? Sinasabi na kapag ang pill na ito ay napino, magkakaroon ng kakaibang natural na phenomenon kung saan ang yin at yang dragon spirit ay direktang bumaril sa mga ulap, nag-ikot sa isa't isa, at sa wakas ay nagsasama-sama sa isang tableta. Nakangiti ang auctioneer habang nagsasalita. Habang nagpapaliwanag siya, may kung anong init na lumalabas sa kanyang mga mata. Ang paggamit ng Yin Yang Mysterious Dragon Pill ay hindi para direktang paganahin ang isang tao na itaas ang kanyang lakas, ngunit para pahintulutan ang isa na tumayo pagkatapos mabali. Pinapayagan ang isa na tumayo pagkatapos ng break. Nagulat si Xiaoyan at magkadikit ang kanyang mga kilay. Kung sino man ang ubusin ang Yin Yang Mysterious Dragon Pill na ito at ang kanilang buhay ay nabitin sa isang hibla, o sila ay lubhang nasugatan sa hinaharap,
ang bagay na ito ay makapagbibigay ng pagkakataon para sa iyo na makabangon pagkatapos na makaranas ng mga pinsalang nagbabanta sa buhay, kung ikaw ay mapalad. Ang tinatawag na tumayo pagkatapos masira ay nangangahulugan ng pagsira sa mga pagpigil sa nakaraan at katawan. Ang chi ay nasa mas mataas na antas. Nakangiti ang auctioneer habang nagpatuloy. Sa madaling salita, ang sinumang kumonsumo nito ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanilang buhay sakaling ang kanilang mga katawan ay makatanggap ng nakamamatay o malubhang pinsala sa hinaharap. Baka mag-transform pa ang isa sa isang mas malakas na nilalang dahil dito. Marahil maraming tao ang medyo nalilito patungkol sa limitasyon ng kumpletong pagbabagong ito. Kung ganoon, bibigyan ko ang lahat ng detalyadong paglalarawan dito. Tumawa ang auctioneer at agad na sinabi. Sa tingin ko dapat narinig ng lahat ang pangalang Wind Zunzi, Guling tama ba? Chi, iyon ay isang malakas na tao sa tuktok, kilala sa buong kontinente. Siya ay isang malakas na tao sa klase ng Daozun. Noon, ginamit niya ang kanyang sariling lakas upang sirain ang isang pangkat ng unang antas sa kontinente sa loob ng 3 araw. Paanong hindi natin narinig ang kanyang dakilang pangalan na may mga tagumpay na yumanig sa buong kontinente? Ang tanong ng auctioneer ay agad na natanggap sa pamamagitan ng pag-ikot ng ilang mga mata. Wind Zunzi, Guling. Tahimik na naalala ito ni Xiaoyan sa kanyang puso. Nang marinig niya ang medyo dayuhang pangalan na ito sa sandaling ito, nagsimula na rin niyang marinig ang mga ingay mula sa paligid. Ang isang malakas na tao sa antas ng Daozun ay talagang napakalayo kung tungkol sa kasalukuyang kanya. Dahil alam ng lahat ang pangalang Wind Zunzi, dapat mo ring malaman na bago niya naabot ang pagiging isang Daozun, ang dakilang Guling ay nakipag-away sa isang kaaway niya, tama ba? Sa panahon ng labanang iyon, ang dakilang Guling, na isa pa ring 5 bituin na si Daozang, ay maaaring matagumpay na natalo ang kanyang kalaban ngunit siya rin ay malubhang nasugatan hanggang sa ang kanyang lakas, ayon sa kanyang lakas, kahit na siya ay nabubuhay. Mababawasan din ngunit ano ang katotohanan iyon pagkatapos ng malaking labanang iyon, ang dakilang Guling, na matagal nang nawala, ay muling lumitaw sa kontinente sa oras na ito, ang kanyang lakas ay umabot na sa klase ng Daozun. Tumawa ng mahina ang auctioneer. Ang buong lugar ng auction ay ganap na tahimik. Bumalatay ang gulat sa mukha ng maraming tao. Sa 7 taon, hindi lamang siya naka-recover mula sa kanyang malubhang pinsala, ngunit ang kanyang lakas ay talagang tumalon ng husto, direktang umabant mula sa isang Daozang hanggang sa isang Daozun. Nakakatakot talaga ang bilis na ito. Ang pagkabigla ay lumitaw din sa mukha ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, nawala ang gulat at kumirot ang puso niya. Nabaling ang kanyang tingin sa kulay gintong tabletang panggamot, biglang may naalala habang hindi sinasadyang huminga ng malalim ng malamig na hangin. Hihihi. Sa palagay ko ay may nahulaan din ang ilang tao. Tama, ang dakilang Guling ay swerteng nakakuha ng Yin Yang Mysterious Dragon Pill, na kinain niya noong siya ay gumagala sa kontinente noon. Sa loob ng mahabang taon na iyon, ito ay nakatago sa loob ng kanyang katawan hanggang sa sandaling siya ay malubhang nasugatan. Sa puntong iyon, ang espesyal na epekto ng Yin Yang Pill ay na-activate ang Mysterious Dragon Breakang. Sa makatuwid, sa loob ng 7 taon, tumalon siya mula sa isang Daozang patungo sa isang Daozun. His. Nagpatuloy ang katahimikan sa loob ng napakalaking lugar ng auction. Ang tunog ng mga taong humihinga ng malalim ay halos konektado sa isang tuloy-tuloy na batis. Nang ang hindi mabilang na bilang ng mga tao ay muling tumingin sa kulay gintong tabletang panggamot sa loob ng bilangguan, ang pagnanasa sa kanilang mga mata ay ganap na naging kasakiman. Nakakatakot na bagay. Tumayo pagkatapos masira. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang mga kamao na nababalot ng pawis habang siya ay mahinang bumubulong. Hindi mo rin kailangang pakinggan ang lahat ng kanyang pagmamayabang. Ang Yin Yang Mysterious Dragon Pill na iyon ay maaaring talagang may epekto ng pagpayag sa isa na tumayo pagkatapos masira, ngunit kahit na ma-activate ng isang tao ang ganitong uri ng medicinal effect kapag ang isang tao ay malubhang nasugatan, maaaring hindi talaga siya makatayo ng lubusan pagkatapos ng isang pagkasira. Bukod dito, mayroon lamang isang pagkakataon na gawin iyon. Ang mahinang boses ni Yao Lao ay biglang tumunog muli.
Bukod dito, sa sandaling aktibo ang epekto ng pagtatayo pagkatapos masira, ang iyong buong katawan ay hindi na pag-aari mo. Kung kaya mong tiisin ang ganoong uri ng hindi makataong pagpapahirap, ikaw ay natural na talagang masisira sa iyong kakon at magiging isang paru-paro. Kung hindi mo kaya, ikaw ay talagang masisira, ngunit pagkatapos nito ay hindi ka na makakatayo. Kahit nasa matiig ang katangiang iyon ni Guling, halos mabaigaw siyang tiisin ang ganoong uri ng pagpapahirap noon. Naiisip mo ba kung anong klaseng sakit ang maging sanhi ng halos hindi makayanan ng isang malakas na dawzang? Nagulat si Xiaoyan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at biglang nagtanong sa kanyang puso. Kilalang kilala ba ang guro sa Wind Zunzi na iyon, Guling? Ito ay maaaring ituring na gayon. Walang ingat na sagot ni Yao Lao. Bigla siyang gumaling at walang magawang sinabi. Hindi mo kailangang isipin na subukang iset up ako upang makakuha ng impormasyon. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa aking sarili sa takdang panahon. Gayunpaman, ang kasalukuyang ikaw ay masyadong mahina. Ang pag-alam ng labis ay hindi mabuti para sa iyo. Napangiti ng mapait si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang kasalukuyang siya, na isa lamang Dadao-shi, ay talagang nahirapan sa pagpisil sa mga eroplano ni Yao Lao at ng iba pa. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang bilis ng pagsasanay, gaano pa karaming oras ang kailangan niya para makapasok sa dawang, o maging sa dawang na klase. Munting kapwa, huwag mong maliitin ang iyong sarili. Ang flame mantra na iyong ginagawa ay nagbibigay sa iyo ng pundasyon upang lumikha ng isang himala. Maniwala ka sa iyong sarili. Ang ibang mga tao ay kailangang maipan ang kanilang pagsasanay sa paglipas ng panahon, ngunit kailangan mo lamang na makahanap ng sapat na heavenly flame at matagumpay na lumunin ang mga ito. Napakadaling bagay para sa iyong mga tagumpay sa hinaharap na malampasan ako o maging si Guling. Hindi napigilan ni Yao Lao na bamulong nang maramdaman niya ang iniisip ni Xiaoyan. Marahang huminga ng hangin si Xiaoyan at bahagyang tumango. Nakangiting sinabi niya. Sana. Habang pinapanood ng auctioneer sa crystal platform ang atmosphere na nilikha ng Yin Yang Mysterious Dragon Peel, ngumiti siya ng may kasiyahan. Ibinaling niya ang tingin niya sa pangkat na nakaupo sa harap na hanay. Malinaw niyang naunawaan na ito ang mga katunggali na may kakayahang lumaban para sa Yin Yang Mysterious Dragon Peel. Huwag ka nang magsalita ng walang kaparirikan. Sabihin ang panimulang presyo. Medyo naiinip na sumimangot ang junior sect leader at sumigaw sa madilim at malamig na boses matapos marinig ang mahabang salita ng auctioneer. Hihihi. Ngumiti ang auctioneer bago tumango at saka tuluyang tumahimik. Na may seryosong ekspresyon, sinabi niya. Sa tingin ko lahat ng tao dito ay malinaw din sa halaga ng Yin Yang Mysterious Dragon Peel, na ito. Puro pera lang ang hindi kayang pantayan ang presyo nito. Kaya naman, sinabi ng may-ari na nag-auction sa medicinal pill na ito na kahit sino pa ang huling may-ari ng medicinal pill na ito, kailangan niyang walang pasubali na mangako na tutulungan siyang gawin ang dalawang gawain. Gumawa ng dalawang gawain. Ang Blood Sect, Black Skeleton Sect, Sky Serpent Mansion, at iba pang paksayon sa ibaba ay natigilan nang marinig nila ito. Bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Hindi napigilan ng Elder Ching na iyon mula sa Sky Serpent Mansion na tumawa ng malamig, nakakatawa talaga itong mga salita mo. Sa tingin mo ba dapat nating sundin ang taong iyon kung hihilingin niyang gamitin natin ang lahat ng ating lakas para makipaglaban sa isang malakas na tao o pangkat na nahihirapan tayong manalo? Keke. Natural na imposible iyon. Ang dalawang gawain dito ay tiyak na kayang-kaya ng lahat dito. Gayunpaman, nais kong magbigay ng paalala dito. Dahil kaya ng may-ari na inumin itong Yin Yang Mysterious Dragon Peel, ang kanyang katayuan at kakayahan ay hindi mahina. Ang bagay na kailangan niyang gawin ng isang tao ay hindi rin dapat masyadong simple. Kaya naman, lahat ng interesado sa gamot na ito, kung hindi man, ang kanilang desisyon ay maaaring tapusin ang kanilang mga bagay. Hindi kasya siya. Nakangiting nagsalita ang auctioneer. Ang mga mata ng marami sa mga taong nasa ibaba, na dumating dahil sa Yin Yang Mysterious Dragon Peel, ay bahagyang kumislap nang marinig nila ang mga salita ng auctioneer. Naihatid ko na ang mga salita ng nagbebenta.
Kung may interesado pa, simulan na ang auction. Ito ay magiging katulad ng D-Class Dow Technique kanina, itong Yin Yang Mysterious Dragon Pill ay walang basing presyo. Ang auctioneer ay yumuko ang kanyang katawan at ngumiti habang nakikipag-usap sa mga tao sa ibaba. Umalis na tayo. Wala nang magandang makikita sa auction fair na ito. Wala kang dapat ipaglaban para sa Yin Yang Mysterious Dragon Pill na ito. Mahinang sabi ni Yao Lao. Dahan-dahang sinapo ni Xiaoyan ang kanyang noo gamit ang kanyang daliri at bahagyang tumango. Dahil nakita na niya ang huling kaganapan, talagang hindi na kailangan para sa kanya na magpatuloy sa pananatili. Sinulyapan niya ang mga paksayon na handang manggulo sa harapan, tumayo, at tahimik na umalis sa lugar ng auction. Battle Through the Heavens. Kabanata 377. Auction House. Dahan-daang lumabas ng auction house si Xiaoyan at tumayo sa pasukan. Inangat niya ang ulo para pagmasdan ang bahagyang nagdidilim na kalangitan bago nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Pagkatapos nito, tumalikod siya at naglakad patungo sa bulwagan ng auction house. Dapat ko munang kunin ang pera at ang mga bagay na tinawad ko. Bulong ni Xiaoyan sa sarili habang naglalakad. Pagpasok niya sa bulwagan, kinuha ni Xiaoyan ang kanyang pangalawang baitang VIP card at ibinigay ito sa isang babaeng katulong. Matapos niyang malinaw na sabihin ang kanyang layunin, magalang siyang pinapasok ng huli. Sir, sandali lang po. Malapit na pong matapos ang auction fair. Pagdating ng oras na iyon, tutulungan po ng kinauukulan itong sir na ayusin ang mga pinamili niyo. Ang babaeng katulong ay naglagay ng isang tasa ng mainit na tsaa sa mesa sa tabi ni Xiaoyan bago umalis na may ngiti mula sa silid. Bahagyang tumango si Xiaoyan at hinawakan ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Sinipsip niya ang kaunting init, ngunit hindi ito ininom. Walang masama sa pagiging mas maingat sa Black Corner region na ito. Ito ay lalo na sa lugar ng auction na ito, kung saan ito ay mukhang patas, ngunit talagang isang madilim na lugar sa isang kumpletong gulo. Ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Dahan-daang tinapik ng daliri niya ang mesa. Nagpatuloy ito ng matagal bago ang tunog ng papalapit na mga yabag ay biglang nalipat sa silid. Ang daliri ni Xiaoyan ay unti-unting huminto at iminulat niya ang kanyang mga mata upang pagmasdan ang kurtina, na nailayo. May isang maliit, payat, kulot na matanda, na nangunguna sa dalawang babaeng katulong, habang naglalakad sila na puno ng ngiti. Hihihi. Si Mr. dapat ang nag-auction ng 3 green spirit pills, di ba? Ako ang namamahala sa mga gawain dito at maaari mo akong tawaging Supervisor Hu. Nang makita ng matanda si Xiaoyan, na ang buong katawan ay nababalot ng itim na damit, naglakad siya pasulong at nagsalita na may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Yaoyan. Bahagyang tumango si Xiaoyan at mahinang sumagot. Supervisor Hu, natapos na ba ang auction fair? Hihihi. Ito ay matagumpay na natapos. Nakangiting tumango si Supervisor Hu habang hindi nag-iiwan ng bakas ang kanyang tingin sa katawan ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi siya nakatuklas ng anumang mali na makakatulong sa kanya na makilala ang pagkakakilanlan ng huli. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, at isang babaeng katulong mula sa likuran ang nagmamadaling itinaas ang pilak na plato sa kanyang kamay. Sa pilak na plato ay isang purple gold card na may 5 magkakaibang kulay na linya na nakaguhit dito. Ang 5-line purple gold card ay isang bagay na isang Daoling lamang ang may kwalipikasyon upang pamahalaan at dalhin ang kontinenteng ito ng Daochi. Siyempre, walang ganap. Ayon sa sentido komon, ang isang Tier 3 alchemist ay mayroon ding ganitong kwalipikasyon. Mr. Yaoyan, ang presyo kung saan ang iyong 3 green spirit pills ay na-auction ay 2,700,000. Matapos bawasin ang 10% bilang bayad sa pangangasiwa para sa auction fair, mayroon kang 2,430,000. Naningkit ang mga mata ni Supervisor Hu hanggang sa maging isang linya na lang siya habang nakangiti at nagpatuloy. Gumastos ka ng 1,200,000 sa Flame Core Ganoderma na iyon at 400,000 sa Bright Square Fire Cauldron. Sa wakas ay naiwan ka na sa 830,000, na lahat ay nasa purple at gold card na ito. Ang mga bagay na binili mo ay nasa storage ring na ito.
Kinawian ng supervisor ang kanyang kamay at ibinigay ng babaeng katulong ang platong pilak kay Xiaoyan. Mayroong 5 linya, purple gold card at isang ordinaryong singsing na imbakan na nakaupo sa pilak na plato. Isang walang prinsipyong bayad sa pangangasiwa. Walang magawang umiling si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Hindi niya akalain na matapos magtrabaho ng mahigit kalahating araw, wala pa sa 1,000,000 gintong barya ang naiwan sa kanya. Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay para tanggapin ang card at storage ring na iyon. Maingat niyang sinuri ang Flame Core Ganoderma at ang Bright Square Fire Cauldron bago tuluyang kinuha ang dalawa at inilagay sa sarili niyang storage ring. Tama, Supervisor Hu, sinong paksayon ang matagumpay na nagbid para sa Yin Yang Mysterious Dragon Pill sa huli? Biglang walang ingat na tanong ni Xiaoyan dahil sa curiosity matapos ayusin ng maayos ang lahat. Hihihi. Na-auction na sa wakas ang bagay na iyon sa Sky Serpent Mansion. Hindi nagdalawang isip si Supervisor Hu nang marinig ang tanong ni Xiaoyan at direktang sumagot. Pagkatapos ng lahat, hindi mabilang na bilang ng mga tao ang personal na nakasaksi sa auction. Kahit hindi niya sabihin, malamang na kumalat ang balita sa kalahati ng Black Corner region sa isang hapon. Ang Sky Serpent Mansion, ha? Ang mga kilay sa ilalim ng itim na roba ay kumaibot habang si Xiaoyan ay bumubulong sa kanyang puso. Dahil nakuha ko na ang mga bagay na binayaran ko, hindi na kita iistorbahin pa. Paalam. Ang makuha niya ang sagot, tumigil si Xiaoyan sa pag-aalinlangan habang itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Supervisor Hu at umalis. Hihihi. Mr. Yan Xiao, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Ang aming pinuno ay interesado kay Mr. Kung si Mr. ay hindi tatutol, maaari kang makipagkita at makipag-chat sa aming pinuno. Biglang tanong ng Supervisor Hu na nakangiti nang makitang aalis na si Xiaoyan. Bahagyang sumimangot si Xiaoyan sa ilalim ng itim na roba at mahinang sinabi. Kalimutan mo na yan. Nandito lang ako para alisin ang ilang hindi kailangan. Ano ba ang dahilan para magkaroon ng interes ang pinuno mo? Paumanhin, may mga bagay talaga akong dapat gawin at hindi na ako makakatagal pa. Kung kailangan ko pang magbenta ng kahit ano sa hinaharap, tiyak na hahanapin ko si Supervisor Hu. Paalam. Dahil doon, hindi na hinintay ni Xiaoyan si Supervisor Hu na subukang kumbansihin siyang manatili. Sa halip, mabilis siyang lumabas ng bulwagan. Bahagyang ipinikit ni Supervisor Hu ang kanyang mga mata habang nakatayo siya sa bulwagan habang si Xiaoyan ay nawala sa kanyang paningin. Hindi niya napigilan ang pagkunot ng kanyang mga kilay. Paano na? Nalaman mo ba ang pagkakakilanlan niya? Isang mahinang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Lumingon si Supervisor Hu at nakitang ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matibay na frame, na nakaupo sa upuan na inuupuan ni Xiaoyan kanina. Kasunod ng paglitaw ng lalaking ito, ang kapaligiran ng bulwagan ay biglang naging mas tensyonado, na naging sanhi ng pagyuko ng baywang ni Supervisor Hu. Leader. Nagmamadaling sinabi ni Supervisor Hu na may paggalang pagkatapos makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na medyo maputi ang buhok. Sa ngayon, hindi ko pa rin siya nakikita. Ang taong ito ay nagtatago ng napakalalim. Sa lohikal na pagsasalita, sa pamamagitan ng pag-take out ng 3 green spirit pill ng sabay-sabay, malaki ang posibilidad na isa siyang alchemist, at saka, malamang na medyo mataas ang tier niya. Pagkatapos ng lahat, ang isang medicinal pill ng grade na green spirit pill ay isang bagay na kahit isang ordinaryong tier 4 alchemist ay mahihirapang pinuhin. Naisip ko ang lahat ng mga high tier na alchemist na kilala ko, ngunit hindi ko mapapantayan ang kanyang figure sa sinumang high tiered na alchemist na kilala ko. Bahagyang kumunat ang noo ng medyo may edad na habang naglalabas ng malambot na ham. Ang kanyang mahinang boses ay naglalaman ng isang maitim, malamig, pagpatay na layunin na mahirap itago. Magpadala ka ng isang tao na sumunod sa kanya sa mga anino. Tiyakin ang kanyang background. Ang isang mataas na tier alchemist na maaaring pinuhin ang isang green spirit pill ay hindi isang tao na madaling matagpuan. Subukan ang iyong makakaya upang hayaan siyang magtrabaho para sa ating 8 gates. Kung hindi talaga pwede, tanggalin mo siya sa isang hindi nagkakamali na sitwasyon. Dahil hindi ko siya magagamit,
natural na hindi ko hahayaang makuha ng iba ang benepisyo. Kung hindi, maaga o huli ay magiging problema siya. Oo, nagmamadaling sagot ni Supervisor Hu. Pumunta ka at ayusin mo ito. Maghanap ng ilang mga tao na mas bihasa sa pagtatago ng kanilang chi. Kailangan ko pa ring personal na tulungan ang Sky Serpent Mansion na gawin ang administratibong gawain para sa pagpapalit ng Yin Yang Mysterious Dragon Peel. Masyadong mahal ang bagay na iyon. Kung hindi dahil sa katayuan ng nagbebenta na napakalakas, ito ba ay lohikal na kunin ang isang bagay mula sa atin? Tumayo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at hinampas ang kanyang labi bago naglakad patungo sa likod ng bulwagan. Malamig siyang tumawa na may kung anong ayaw. Paulit-ulit na tumango si Supervisor Hu. Naghintay siya hanggang sa mawala ang nasa katanghaliang gulang bago dahan-dahang pinakawalan ang kanyang nakakulong na hininga at tahimik na umalis sa bulwagan. Lumabas si Xiaoyan sa auction house at pumunta muna sa Thousand Medicine Place. Sa sandaling binili niya ang mga sangkap na panggamot na kailangan upang pinuhin ang Spiritual Recovery Purple Pill, ang 800,000 sa loob ng kanyang Purple Gold Card ay nabawasan hanggang mahigit 200,000 ang natira. Nilero ni Xiaoyan ang Purple Gold Card sa kanyang kamay at hindi napigil ang tumawa ng mapait. Talagang hindi inaasahan na pagkatapos gumugol ng higit sa kalahating araw, ang kanyang sitwasyon sa pananalapi ay bumalik sa simula nito. Hindi inaasahan na mahirap pa rin akong tao. Habang iniisip niya kung paano gumastos ng malaking halaga ng pera ang mga taong iyon sa auction house, hindi mapigilan ni Xiaoyan na hindi makapagsalita sa pagitan niya at nila. Mag-ingat ka, may mga taong sumusunod sa iyo. Sa tingin ko dapat ay mga taong galing sa 8 Gates, na iyon. Ang mahinang boses ni Yao Lao ay biglang tumunog sa puso ni Xiaoyan nang dumaan ang huli sa isang kalye. Tumigil sandali ang mga yapak ni Xiaoyan. Pagkatapos ay lumakad siya pasulong sa isang matatag na bilis muli. Sa kanyang puso, malamig siyang ngumiti at sinabing, karapat-dapat itong maging Black Corner Region. Sa murang katapatan ng mga taong ito, talagang may mga tao na siguradong ibibigay ang kanilang mga gamit sa kanila upang i-auction. Kung mangyayari ito sa Jiama Empire, sa malaot madali ay kailangang magsara. Walang pagpipilian. Sa Black Corner Region na ito, walang masyadong tao ang may lakas na mag-organisa ng ganitong uri ng auction fair. Kung tutusin, masyadong magulo ang lugar na ito. Nakangiting sabi ni Yao Lao. Ngunit hindi natin kailangang pansamantalang mag-abala tungkol sa kanila. Sa kasalukuyan ay hindi na tayo kailangang makipag-away sa kanila. Oo, bahagyang tumango si Xiaoyan. Ipagpag muna natin ang mga taong nasa likod natin. Pagkatapos nito, dapat tayong pumunta at magtanong tungkol sa lugar kung saan tinutuluyan ang junior sect leader ng Blood Sect. Makakalimutan natin ang tungkol sa iba pang mga bagay, ngunit kailangan nating makuha ang piraso ng mapa na iyon. Inihayag ni Yao Lao ang kanyang iniisip. Muling tumango si Xiaoyan. Ang piraso ng mapa na iyon ay nagbibigay ng lokasyon ng Purifying Lotus Demon Flame. Natural lang na nagsikap si Xiaoyan dito. Ang sulok ng mga mata ni Xiaoyan ay ang kalye sa likod niya kung saan ang daloy ng tao ay napakagulo. Biglang kumislap ang katawan niya at parang multo na sumiksik sa kalsada. Hindi nagtagal pagkatapos sumikat si Xiaoyan sa maliit na kalye, nagmamadali ring lumabas ang ilang mga tao mula sa pasukan ng maliit na kalye. Ang kanilang mga tingin ay dumaan sa kalye, ngunit walang nakitang anyo ng tao. Gamit ang isang kumpas ng kamay, ang mga figure ng tao ay nagmamadaling nagkalat, naghahanap sa buong lugar para sa target na nawala. Ang mga ito ay naglakas loob na sundin ang mga tao. Madaling napailing si Xiaoyan sa mga sumusunod sa kanya at tumawa ng may pang-aalipusta sa kanyang puso. Nagpalit siya ng damit at naglakad-lakad sa kalye, gumastos ng ilang gintong barya para makuha ang impormasyong gusto niya. Dahil sa pagkakakilanlan ni Fanling, hindi niya itinago ang kanyang paggalaw at hayagang tumira sa pinakamarangyang hotel sa loob ng Black Mark City. Kaya naman, hindi mahirap kumuha ng impormasyon tungkol sa kung saan siya nanatili. Upang maobserbahan ang lahat ng kilos ni Fanling sa lahat ng oras, ibinigay ni Xiaoyan ang inn na tinutuluyan niya noon, at nakahanap ng isang nakatagong lugar na matutuluyan na nasa labas lamang ng lugar na tinutuluyan ni Fanling.
Pagkatapos ng auction fair sa araw na iyon, hindi agad umalis si Fanling at ang iba pa sa Black Mark City. Sa halip, nagpahinga sila ng isang gabi at nagmamayabang palabas ng hotel sa hapon kinabukasan bago lumabas ng Black Mark City. Habang si Fanling at ang kanyang grupo ay umalis sa Black Mark City, isang anino ang tahimik na sumunod sa likod. Para siyang gangrene sa buto na hindi matitinag kahit anong pilit. Hihihi. Pasensya na, pero walang makakaagaw ng mga gamit ko. Wala akong pakialam kung junior sect leader ka. Ang itim na anino ay lumipas sa kagubatan habang ang mahinang malamig na pagtawa ay dahan-dahang nagtagal. Battle Through the Heavens. Kabanata 378. Ambush Killing. Isang itim na anino ang biglang sumilay sa ilang makakapal na palumpong sa loob ng makapal na kagubatan. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga puwang sa pagitan ng mga sanga at mata ang isang lugar sa ilalim ng isang malaking puno, na 100 metro lamang ang layo. Mahigit 10 tao ang pansamantalang nagpapahinga malapit sa lugar na iyon. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang panahon mula sa loob ng masukal na kagubatan. Saglit siyang nag-alinlangan, napakalma ng kanyang paghinga na walang kahit katiting na pagbabago. Bagamat nasa harapan niya ang target ay hindi siya nagmamadaling hamampas. Bukod dito, si Fanling ay isang dowling, habang ang dalawang matandang lalaki sa kanyang tabi ay may lakas din na nasa paligid ng dowling class. Ang pagdaragdag ng ilan pang mga gwardya na ang lakas ay medyo malakas, kahit si Xiaoyan, sa tulong ni Yao Lao, ay mahihirapang ganap na harapin silang lahat sa loob ng maikling panahon. Sa makatuwid, kailangan niyang maghanap ng pinakamahusay na pagkakataon upang mag-strike. Kung hindi, malamang na medyo magulo kapag na-expose na niya ang sarili niya. Ang lakas ng Blood Sect ay maaaring ituring na medyo malakas kahit na sa Black Corner region. Nakatuon ang tingin ni Xiaoyan sa grupo ni Fanling. Nagpahinga ang kabilang partido ng halos 10 minuto bago sila muling tumayo. Tulad ng iniisip ni Xiaoyan na magmadali silang magpatuloy sa ruta kanina, gayunpaman, ang grupo ng mga tao ay biglang lumiko, at direktang sumugod patungo sa kanlurang bahagi ng Black Mark City. Nagulat si Xiaoyan nang makita niyang biglang nagbago ng direksyon ang grupo ni Fanling. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Nadiskubre ba siya? Saglit na nag-flash sa kanyang puso ang pag-iisip na ito bago ito automatikong naitapon. Ang pinakamalakas na tao sa grupo ni Fanling ay isang dowling, kaya imposibleng matuklasan nila ang kanyang chi. Bukod dito, kahit na natuklasan nila siya, isang bagay na tulad ng pagbabago ng kanilang landas ay hindi mangyayari. Kung tutuusin, hindi sapat ang isang tao na ang lakas sa ibabaw ay sa klase ng Dadoushi para maging ganito ang kanilang takot. Ano ang pinaplano ng mga taong ito? Isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa puso ni Xiaoyan. Dahan-dahang damiin ang kanyang mga daliri sa sanga ng puno at ang kanyang katawan ay parang paniki sa gabi, dahan-dahang dumadaos-dos pasulong at damapo sa isang malaking puno. Pagkatapos nito, muli niyang sinundan ang grupo sa harapan. Ang dalawang grupo ng mga tao, na may isa sa harap at isa sa likod, ay 100 metro lamang ang layo habang sila ay nagmamadali patungo sa kanlurang bahagi ng Black Mark City. Matapos ang pagmamadali na ito ay nagpatuloy sa loob ng 20 minuto, ang malalim na boses ni Yao Lao ay biglang tumunog sa puso ni Xiaoyan. Bata, mag-ingat ka ng kaunti. Mayroong napakaraming malakas na presensya na nakatago sa cove sa harap. Sa kanila, mayroong isa na mas malakas pa kaysa sa chi ng dawwang sa auction house kanina. Bukod dito, ang chi ay kasing madilim at malamig na parang yelo. Ito ay halos kapareho sa chi ni Fanling. Ang katawan, na umaarangkada, ay biglang huminto sa bigla ang mga salita ni Yao Lao. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Xiaoyan habang pilit niyang iniikot ang kanyang katawan at itinago ang sarili sa likod ng isang puno. Sa kanyang puso, sinabi niya ng may pagkabigla. Nahulog na ba tayo sa bitag ng isang tao? Mukhang hindi ganoon. Malakas na nag-isip si Yao Lao. Sa hitsura kung paano nila itinatago ang kanilang presensya, mukhang nag-aabang sila. Kailangan ba nilang gumastos ng labis na pagsisikap para harapin ka, na isang mahinang Dadoushi? Tambangan. Malungkot ang mukha ni Xiaoyan bago siya nakahinga ng maluwag.
Puno ng pagdududa ang kanyang mga kilay habang sinabi niya. Ngunit para sa isang malakas na dawwang na pamunuan ang isang malaking grupo ng mga tao upang magtago at maghanda para sa isang ambush dito. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Bahagyang kumislap ang mga mata ni Xiaoyan. Biglang dama po ang kanyang tingin sa direksyon ng Black Mark City. Matapos matigilan sandali, tila bigla siyang nahulaan ng kung ano at hindi napigil ang sabihin sa loob ng kanyang puso. Hindi talaga iniisip ng mga taong ito na agawin ang na-auction na item, tama ba? Well, napaka-posible niyan. Ang D-Class daw technique o yin yang mysterious dragon pill, alinman sa mga bagay na ito ay magkakaroon ng kwalifikasyon upang magdulot ng malaking pagsisikap ang Bloodsec para magnakaw. Ang isang bagay na gaya ng pagharang sa daanan at pagnanakaw ay madalas sa loob ng Black Corner region. Nagulat din si Yao Lao nang marinig niya ito. Gayunpaman, hindi niya tinanggihan ang hula ni Xiaoyan. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Pumasok na si Fan Ling sa tinambangan na lugar at nakita kung gaano kalmado pa rin, ang mga ambush ay halatang mga taong may sekta ng dugo. Dahil may naramdaman ang guro na mas malakas kaysa sa pinuno ng 8 gates sa cove, hindi ba imposibleng makuha ang fragment na iyon ng mapa? Napakunot ng noo si Xiaoyan habang walang magawang sinabi. Hintayin muna natin. Tahimik tayong manonood at magre-react ng naaayon. Sabi ni Yao Lao sa malalim na boses. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Lumipat ang kanyang tingin sa lahat ng direksyon bago niya pinigilan ang kanyang hininga sa limitasyon nito. Tahimik siyang lumipad patungo sa mas mataas na lugar sa loob ng kagubatan upang makita niya ang magandang tanawin. Ang katawan ni Xiaoyan ay idiniin ng patag sa kumpol na kasukalan na ito. Ang terrain na sumusuporta sa kanya ay nagkataon na nagbigay daan sa kanya na makita ang lahat ng kagubatan sa ibaba. Nakatalukbong ang kanyang tingin habang tumatawid sa kagubatan na tahimik na walang kahit katiting na ungol. Kung hindi dahil sa nagbigay ng babala si Yao Lao, malamang na sinundan ni Xiaoyan si Fan Ling at pumasok sa maliit na kagubatan at hindi niya matutuklasan ang nakatagong pananambang na ito. Ang silangang bahagi ng maliit na kumpol ng kagubatan na ito ay isang maliit na landas, na lumiliko hanggang sa dulo. Kung ang titig ng isang tao ay lilipat sa kanlurang bahagi at lampasan ito, malabong makikita ng isa ang malabong balangkas ng Black Mark City. Mula sa pananaw ng lupain nito, ang maliit na kagubatan na ito ay tila isang kalsada na dapat dumaan sa kanlurang bahagi ng Black Mark City. Hindi nakakagulat na pinili ng mga tao mula sa Bloodsec na iset up ang kanilang ambush dito. Ang katawan ni Xiaoyan ay parang bangkay, na tahimik na nakahandusay sa loob ng lambat. Ang kanyang paghinga ay pinigilan mula sa kanyang normal na estado hanggang sa punto kung saan siya ay huminga ng isang beses bawat 2 hanggang 3 minuto. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malakas na tao ng klase ng dawwang sa maliit na kagubatan sa ibaba. Kung hindi dahil sa tahimik na pagtulong ni Yao Lao sa kanya, ang kakayahan ni Xiaoyan ay hindi sapat upang makapagtago sa ilalim ng ilong ng kabilang partido ng ganito kahusay. Matapos makapasok ang grupo ni Fan Ling sa maliit na kagubatan, ang medyo malayong rehiyon na ito ay bumagsak sa matinding katahimikan. Maging ang mga lumilipad na ibong iyon ay kumakaluskos at nanginginig din habang lumiliit ang kanilang mga katawan sa kanilang mga pugad dahil naramdaman nilang gumagapang ang layunin ng pagpatay. Hindi man lang sila naglakas loob na gumawa ng kahit katiting na ingay. Ang kakaibang tahimik na kapaligiran ay bum-alot sa rehiyong ito at hindi naglaho ng mahabang panahon. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Nakadapa ang buong katawan niya sa lupa. Sa isang pagkakataon, bahagyang nanginginig ang kanyang daliri na nakadikit pa rin sa lupa. Biglang bumukas ang kanyang mga mata nang iangat niya ang kanyang ulo at ibinaling ang tingin sa maliit na daanan na patungo sa Black Mark City. Nariyan ang mahina, tunog ng isang kabayong umuungol na nagmumula sa direksyong iyon. Malapit na ba sila dumating? Mahinang ungol ni Xiaoyan sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging matalas. Sa landas sa di kalayuan, isang grupo ng mga tao na nakasakay sa matulin na mga kabayo ang nagmamadali patungo sa kabilang direksyon ng landas na parang hinahabol nila ang mga bituin at buwan. Ang dilaw na alikabok ay tumaas sa langit sa daan. Creak. Kasunod ng lalong malakas na ingay ng mga kuko ng kabayo,
umalangaw sa loob ng maliit na kagubatan ang ilang malalambot na tunog ng mga kwerdas ng pana. Sa gilid ng paningin, unti-unting lumitaw ang mga figurine ng tao na nakasakay sa kanilang mga kabayo habang papalapit sila. Matapos makita na ang nangunguna ay isang babaeng nakasuot ng kulay berdeng damit, ang puso ni Xiaoyan, na nagtatago sa kasukalan, ay hindi napigilan ang paglukso. Siya ay tahimik na nagsalita sa kanyang puso. Ang mga tao mula sa Blood Sect ay talagang nagpaplano na sundan ang Yin-Yang Mysterious Dragon Peel. Gayunpaman, hindi ba sila natatakot na ang Sky Serpent Mansion ay maghiganti? Dahil ang huli ay may kakayahang makipaglaban para sa kayamanan na ito, malamang na ang lakas ng Sky Serpent Mansion ay hindi itinuturing na mahina, walang mansion na ito. Maaaring daanan pa naman. Mahina na sinabi ni Yao Lao. Sa palagay ko ang presensya ng Dao Huang sa kagubatan sa ibaba ay dapat ang sect leader ng Blood Sect. Dahil kahit siya ay gumawa ng aksyon, natural na hindi nila planong payagan ang mga tao mula sa Sky Serpent Mansion na umalis. Hanggat walang sino man sa kanila ang babalik ng buhay, ang Sky Serpent Mansion ay maaari lamang tumalon sa galit sa buong araw-araw na Korinto sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng lahat, isang bagay tulad ng kanilang paglalakbay sa gitna ng araw-araw. Rehiyon. Hindi pinahihintulutan ang sino man na umalis. Medyo walang awa sila. Napaawang ang bibig ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Gayunpaman, hindi siya masyadong nagulat. Kung ang ganitong uri ng bagay ay kumalat, ang dalawang paksayon ay kailangang lumaban hanggang sa kamatayan. Bukod dito, kasangkot dito ang isang kayamanan tulad ng Yin-Yang Mysterious Dragon Peel. Natural lang na walang puwang para makipag-ayos. Kung tutusin, siguradong hindi hahayaan ng Sky Serpent Mansion na mauwi lang ito pagkatapos gumastos ng malaki. Mahigit 10 tao ang agad na dumaan sa maliit na daanan. Ilang sandali pa, lumitaw sa kanilang paningin ang tahimik na maliit na kagubatan. Ang namumuno sa Sky Serpent Mansion ay natural na ang magandang Elder Qing, na nakita ni Xiaoyan sa auction grounds. Pagkatapos ng mabilis na pagmamadali sa puntong ito, inangat niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang kagubatan sa di kalayuan. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya. Dahil siya ay naging isang elder ng Sky Serpent Mansion, ang kanyang lakas at karanasan ay natural na hindi maihahambing sa isang ordinaryong tao. Alam din niya ang dahilan ng pagiging maingat bago pumasok sa bawat kagubatan. Bukod dito, siya ngayon ay may dalang isang mahalagang natatanging kayamanan tulad ng Yin-Yang Mysterious Dragon Peel kasama niya. Tiyak na mas maging maingat siya bukod sa pagiging maingat. Itinaas ni Elder Qing ang kanyang kamay at nagpakita ng senyales. Unti-unting bumagal ang kanilang pagmamadali. Ikinumpas niya ang kanyang maselang kamay, at bahagyang nag-iba-iba ang espasyo sa kanyang harapan. Kaagad, isang maliit, kulay emerald, enerhiyang ahas ang lumitaw sa kanyang tabi, at dumapo sa underbrush. Ito ay dumagsa sa kagubatan sa sobrang bilis, ang maliit na ahas ng enerhiya ay tahimik na dumulas sa kagubatan. Lilingga na sana ang emerald snake eyes nito sa paligid, nang biglang umalangaw-ngaw ang rumaragasang hangin. Agad at marahas na ipinasok ang isang matalim na palaso sa ulo ng ahas. Saglit na nagpumiglas ang dating bago ito naging enerhiya at unti-unting naging kawalan. Sa sandaling napatay ang maliit na energy snake, biglang nagbago ang ekspresyon ni Elder Qing, na nakarating na sa isang lugar na hindi kalayuan sa kagubatan. Mahigpit siyang sumigaw. Mag-ingat. Isa itong ambush. Hahaha. Karapat-dapat ka talagang maging elder ng Sky Serpent Mansion. Napakahusay ng taktika mong pagsamasamahin si Dao Qi bilang ahas. Ang sigaw ni Elder Qing ay tumunog ng sabay-sabay ang isang malakas na tawa na parang kwago. Isang malakas na qi ang biglang umakyat sa langit. Isang anino na pula ang dugo ang bumaril mula sa kagubatan at tuloy-tuloy na dumapo sa tuktok ng isang malaking puno. Ang kanyang pares ng mga mata, na naglalaman ng pulang kislap at siksik na madilim na lamig na mahirap itago, ay dumaan patungo sa grupo ni Elder Qing sa labas ng kagubatan. Fan Lao. Nang makita ang matangkad at malaking lalaki na nakasuot ng malaking pulang damit na may kulay na katulad ng sariwang dugo, ang ekspresyon ni Elder Qing ay nagbago ng husto. Agad siyang sumigaw na may mabagsik na panlabas, ngunit nag-aalinlangan sa loob.
Ano ang ibig mong sabihin dito? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong magdeklare ng digmaan sa aming Sky Serpent Mansion. Hahaha. Hindi ko iniisip na magdeklare ng digmaan. Gayunpaman, interesado ako sa yin yang mysterious dragon peel sa kamay ni Elder Ching. Ngumiti ang lalaking nakasuot ng pulang damit. Gayunpaman, ang ngiti na ito ay may kakapalan na lumabas mula rito na hindi kayang takpan. Umuwi ka. Mag-isa silang umalis sa lugar na ito. Hanggat nakakatakas ang isa sa atin, iulat agad ang bagay na ito sa mansion head. Nang marinig ng kabilang partido na binanggit ang yin yang mysterious dragon peel, biglang nahulog ang puso ni Elder Ching. Alam niya na walang puwang para sa talakayan tungkol sa bagay na ito. Kaagad, hindi siya nagdalawang isip habang siya ay nagpakawala ng isang mahigpit na sigaw. Agad na tumapak ang kanyang mga paa sa likod ng kabayo habang ang kanyang katawan ang unang naging anino, na kumikislap patungo sa loob ng kasukalan sa gilid ng pangunahing kalsada. Shoo! 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 Sa sandaling ang mga tao mula sa Sky Serpent Mansion ay nagkalat at umatras, isang malaking alon ng rumaragas ang hangin ang biglang umalangaw mula sa loob ng kagubatan. Hindi mabilang na mga araw na naglalaman ng malamig na glow at mabangis na puwersa ang pinaputok mula sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng ulan ng mga araw na ito nang walang anumang agwat sa pagitan nila, kahit si Elder Ching ay hindi napigilan na pabagalin ang kanyang bilis. Kumikislap ang kanyang katawan habang umiiwas sa mga palaso. Ang mga tao mula sa Sky Serpent Mansion, na nagkalat at bumaril sa lahat ng direksyon, ay talagang muling pinilit na lumiit ng magkasama. Sa sandaling ito, halos 100 mandirigman ng blood sect, na nakasuot ng pulang damit at may dalang dugong kutsilyo sa kanilang mga kamay, ay lumabas mula sa madilim at itim na kagubatan sa apat na gilid ng landas. Ang mga mukha ng mga mandirigmang blood sect na ito ay parang kahoy, parang mga papat. Gayunpaman, ang kanilang mga mata ay napuno ng parehong siksik na kadiliman at kalupitan gaya ni Fan Ling. Elder Ching, ibigay ang yin yang mysterious dragon peel at hahayaan kitang mabuhay. Kung hindi, mamatay ka. Ang katawan ng lalaking nakasuot ng itim na damit sa tuktok ng puno ay kumikislap na parang multo at agad na lumitaw sa kalangitan ng paligid. Ang kanyang makapal na madilim na sigaw, umalangaw sa hangin sa itaas ng landas. Battle Through the Heavens. Kabanata 399. Ang mabangis na labanan sa daan. Patayin. Ang Elder Ching na iyon mula sa Sky Serpent Mansion ay hindi nag-atubili sa harap ng siksik, madilim na sigaw ni Fan Lao. Madilim at solemn na ang ekspresyon niya habang humihiyaw ng mahigpit. Ang makapangyarihang Dao Qi ay lumundag mula sa loob ng kanyang katawan, at ang kanyang malakas na aura ay direktang yumanig sa mga dahon at halaman sa lupa sa kanyang paligid hanggang sa bumaril ang mga ito pabalik. Mula sa puwersa niyang ito, dapat ay umabant na ang kanyang lakas sa antas ng dawang. Sa ilalim ng sigaw niyang ito, ang 20 higit na malalakas na tao mula sa Sky Serpent Mansion sa paligid niya ay nagpakawala rin ng tiyang na tunog habang hinahawakan nila ang kanilang mga sandata at hinayaan ang kanilang Dao Qi na lumabas. Ang mga sinulid ng iba't ibang ahas na hugis Dao Qi ay umikot sa kanilang mga katawan bago umaagos palayo, sa wakas at bigla ang pumutok ng may kakilakilabot na puwersa, na sumugod patungo sa mga mandirigmang iyon na nakasuot ng pulang damit sa kanilang paligid. 2 agos, isang berde at isang pula, ang marahas na nagbanggaan, nagtagpo sa gitna ng pangunahing kalsada. Nagsimulang bumaril ang isang alon ng enerhiya na parang alon. Nang marahas na tinaga ng malupit at manhid na mga mandirigman ng blood sect ang kanilang mga kutsilyo pababa, napalibutan sila ng madugong aura. Hindi sila naglabas ng kahit katiting na tunog. Ang mga malalakas na tao mula sa Sky Serpent Mansion ay mayroon ding madilim, solemn na mga mukha habang pinapaikot nila ang Dao Qi sa kanilang mga katawan hanggang sa limitasyon. Ang kanilang mga sandata, na natatakpan ni Dao Qi, ay nagdala ng sisinatunog sa hangin na pinuputol habang mapanlinlang at marahas nilang tina-target ang mga vitals ng mga mandirigmang blood sect. Ang mga malalakas na tao mula sa magkabilang panig ay hindi pangkaraniwan na mga tao. Hindi lamang malakas ang kanilang mga lakas, ngunit malinaw din na sila ay mahusay na sinanay. Bagamat walang malakas na ingay, isang madugong labanan hanggang sa kamatayan ang nabaon ng malalim sa patayan.
Kadalasan, may mga tunog ng matulis na sandata na tumutusok sa laman. Kakalat agad ang sariwang dugo. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Elder Ching. May hawak siyang mahabang espada na hugis ahas. Sa bawat oras na kakaibang umiikot ang curved arc ng sword, ito ay lalabas sa leeg ng isang blood-sect warrior. Pagkatapos nito, magdadala ito ng peklat ng dugo bilang sariwang dugo na bumulwak. Sa oras na umaagos ang sariwang dugo, gumagalaw siya sa isang iglap, na parang isang sand mandala snake na maliksi at mabangis. Unti-unting nakatambak ang mga bangkay sa gilid ng kalsada. Karamihan sa kanila ay mga taong mula sa blood sect. Bagaman, mayroon ding ilan mula sa Sky Serpent Mansion sa kanila. Gayunpaman, kahit paano pinangunahan ni Elder Ching ang mga tao na gumawa ng kaso ng pagpatay, magkakaroon ng walang tigil na bilang ng mga mandirigman ng blood sect na kumawala mula sa loob ng kagubatan, na sinisira ang kanyang intensyon na tumakas patungo sa kagubatan. Malamig ang mga mata ni Elder Ching nang tumagos siya sa dibdib ng isang mandirigman ng blood sect gamit ang isang saksak ng kanyang espada. Ang kanyang mga tingin ay mabilis na lumipad sa kanyang paligid at ang kanyang puso ay nadurog nang matuklasan niya na ang halos 20 Sky Serpent Mansion na elite na nasa tabi niya sa simula ay nabawasan na lamang sa 8 tao. Ang snake sword sa kanyang kamay ay sumasabog ng paputok sa likod niya at tumagos sa lalamunan ng isang blood sect warrior, na nagplanong maglunsad ng snake attack. Bahagyang nanginig ang kanyang mga balikat at isang pares ng mga pakpak ang naipon mula sa kulay berdeng Daochi na mabilis na lumabas. Dahan-daang itinulak ang kanyang mga paa sa lupa nang biglang umangat sa langit ang dati niyang katawan. Gayunpaman, tatalikod na sana siya at tatakas, isang anino ang biglang bumaril sa kalangitan. Isang malamig, madilim na maringal na puwersa ang agad na bumagsak ng marahas mula sa langit. Dahil sa sobrang lakas, talagang naging sanhi ito ng pagkasira ng sound barrier, na nagpakawala ng isang paputok na tunog sa daan. Naramdaman ang maringal na puwersa na ipinadala mula sa itaas ng kanyang ulo, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Elder Ching. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay, at isang berdeng kinang ang kumikinang ng maliwanag mula sa itaas pababa, na bumabalot sa kanyang buong katawan sa loob nito. Bang! Ang maringal na puwersa ay bumagsak at marahas na nabasag sa berdeng kulay na liwanag na takip na ginawa ni Elder Ching. Ang huli ay nanginginig ng husto at sa wakas ay hindi na nakayanan ang pag-atake makalipas ang ilang sandali. Kasunod ng bahagyang tunog, nabasag ang liwanag na takip sa hangin. Si Elder Ching sa loob nito ay nagpakawala rin ng mahinang ungol at ang kanyang ekspresyon ay mas namutla habang siya ay nahulog. Hahaha! Elder Ching, nasabi ko na, walang dapat mag-isip na umalis sa lugar na ito ngayon. Isang pulang anino ang kumislap sa kalangitan. Ang pares ng sariwang dugong parang Daochi na mga pakpak sa likod ni Fan Lao ay lubhang nakakaakit sa mata. Habang sila ay pumapalakpak, ang isa ay nakakaamoy ng madugong pabango na inaanod sa hangin. Isang malakas na tawa ang ibinigay ni Fan Lao. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Elder Ching na makahinga. Sa isang flap ng mga pakpak ng dugo sa kanyang likod, ang kanyang katawan ay biglang bumaril pababa, na parang isang paniki na sumisipsip ng dugo na nakalok sa kanyang biktima. Nang makita si Fan Lao na sumusulpot, ang maputlang mukha na si Elder Ching ay marahas lamang na nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang hinuhugot niya ang kanyang espada upang salubungin siya. Habang ang Daochi sa kanyang katawan ay umiikot sa pinakamataas na bilis, isang walang katulad na mabangis na Daochi ang direktang nagdulot ng bahagyang pag-alon ng hangin sa paligid. Sa hitsura nito, ang Elder Ching na ito ay nagpakawala na ng kanyang lakas hanggang sa pinakamataas upang makatakas mula sa mga kamay ng klase ng dawang na si Fan Lao na buhay. Nang makita ang malupit na labanan hanggang kamatayan sa landas sa ibaba at pagkatapos ay maingat na pinapanood ang labanan sa kalangitan, na karaniwang isang panig, si Xiaoyan, na nagtatago sa lambat, ay hindi napigilan ang pagiling. Bumulong siya. Mukhang ang mga tao mula sa Sky Serpent Mansion ay walang anumang pagkakataong makatakas ng buhay ngayon. Ang Blood Sect ay malamang na gumugol ng maraming pagsisikap upang maglagay ng isang malaking puwersa sa pagtambang dito nang hindi inaalerto ang anumang iba pang paksayon. Gaano man kaalerto ang mga tao mula sa Sky Serpent Mansion, malamang na mahihirapan silang makatakas ngayon.
Tumango si Yao Lao at sinabing, nasa ibaba rin ang Fanling na iyon. Gayunpaman, palaging may dalawang malakas na Dowling na nagpoprotekta sa kanya. Medyo nakakagulo. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa battlefield sa ibaba. Sa lugar na iyon, si Fanling ay may hawak na kutsilyo ng dugo habang hinati niya ang isang malakas na tao mula sa Sky Serpent Mansion sa dalawa, habang may suot na mapait na ngiti. Ano man ang nangyari, hindi hihigit sa 1 metro ang layo ng dalawang matandang katabi niya. Huwag magmadali sa pag-atake laban sa Fanling na iyon. Kung hindi, kung maramdaman ito ni Fan Lao, magiging medyo magulo ang mga bagay-bagay. Dahil sa mapahamak na Hall of Souls na iyon, hindi ko na maipapahiram sa iyo ang aking espiritual na lakas ng walang takot tulad ng mayroon ako sa nakaraan. Sa makatuwid, dapat kang kumilos ng maingat kapag nakilala mo ang malalakas na taong ito sa hinaharap. Nagbabala ang malalim na boses ni Yao Lao. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Marahan siyang huminga ng hangin at pinigilan ang pagkabalisa sa loob ng kanyang puso at tahimik na pinagmamasdan ang pag-unlad na nagaganap sa ibaba. Maaaring maraming tao mula sa Blood Sect, ngunit ang grupo mula sa Sky Serpent Mansion ay malinaw na mas malakas kaysa sa nauna. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng pag-asa sa tahimik na pagtutulungan sa isa't isa ang tila nanginginig na grupong ito sa huli ay maaaring magtiis at hindi masira sa kabila ng kanilang mga katawan na puno ng mga pinsala. Ang mga maaaring sumunod kay Elder Ching na pumunta sa magulong rehiyon na tinatawag na Black Corner Region ay talagang may ilang kasanayan. Bagamat ang lupa ay matatag na umaagos, ang lakas ng klase ng dawang ni Elder Ching sa kalangitan ay hindi kapantay ni Fan Lao, na isang malakas na dawang. Mabilis at parang multo ang kilos ng huli. Pagkatapos lamang ng palitan ng mahigit 10 suntok, ang ekspresyon ng maputlang mukha na si Elder Ching ay lalong namutla. Bang! Si Elder Ching ay muling napilitang tanggapin ang palad ni Fan Lao sa himpapawid. Ang malakas na puwersa na lumabas mula sa punto ng pagkakadikit ng kanilang mga palad ay direktang nagdulot kay Elder Ching ng isang subo ng sariwang dugo. Mabilis na napaatras ang kanyang katawan habang si Fan Lao ay malapit na humabol ng hindi sumusuko sa paraang katulad ng pagnanais na kitilin ang buhay ng isang may sakit. Biglang inangat ni Elder Ching ang kanyang ulo habang nagmamadaling umatras. Ang kanyang orihinal na magandang mukha sa sandaling ito ay puno ng kabangisan. Kinaway-kaway niya ang kamay niya at may lumabas na malamig na jade box sa palad niya. Sa isang matalim at mahigpit na sigaw, sinabi niya, "Matandang demonyong Fan, kung maglakas loob kang lumapit, hahayaan ng matandang ako na maging pulbos ang yin-yang mysterious dragon pill na ito." Duo. Biglang huminto ang figure na sumusulpot mula sa harapan. Madilim ang mga mata ni Fan Lao kay Elder Ching at dahan-daang sinabi, "Kung maglakas loob kang sirain ang yin-yang mysterious dragon pill, iuumpuhin ko ang iyong Dao Qi, at pagkatapos ay ikulong ka sa Blood Sect at paalagan ka na parang baboy o aso, na ginawang espesyal para maghintay sa mga lalaki ng ating Blood Sect." Ang mga salitang iniluwa ng mahinahong tono ay napakasama, na naging sanhi ng panginginig ng buong katawan ng mga tao. Habang iniisip niya ang kapalarang ito kung saan mas mabuti ang kamatayan kaysa mabuhay, hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Elder Ching kahit na sa lakas ng kanyang pag-iisip. Ang kamay na nakahawak sa malamig na jade box ay hindi napigilan ang bahagyang panginginig. Kung paanong si Elder Ching ay nabigla sa mga masasamang salita ni Fan Lao hanggang sa siya ay medyo nawalan ng pag-iisip, ang katawan ni Fan Lao ay biglang nanginig at talagang nawala sa kawalan. May naramdaman si Elder Ching sa sandaling mawala ang katawan ni Fan Lao. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, ngunit bago pa man siya maka-atres, isang malabong pulang anino ang lumitaw sa harapan niya. Isang kamay na pula ng dugo ang pumutok ng paputok at marahas na pinutol sa braso ni Elder Ching. Agad na narinig ang tunog ng pagkabali ng buto. Ang matinding sakit na ipinadala mula sa kanyang kamay ay direktang nagdulot kay Elder Ching na hindi sinasadyang magpakawala ng matinis na sigaw. Wala siyang oras upang itago ang malamig na jade box bago ito inagaw ni Fan Lao sa paraang parang kidlat. Ngumiti ang huli at nagmamadaling umatras. Habang siya ay umatras, mabilis na binuksan ni Fan Lao ang malamig na jade box. Agad na pinatay ang isang gintong ilaw.
Ang ligaw at pagmamalaki sa kanyang mukha ay lalong tumindi nang mabilis niyang isinara ang kahon at inihagis ito kay Fan Ling sa ibaba. Sumigaw siya. Ling kunin mo at mag-withdraw muna. Mga blood guard ng blood sect, protektahan ang junior sect leader hanggang sa makarating siya sa Muji City. Haharangan ko ang lahat dito. Mabilis na tumalon si Fan Ling at hinawakan ang malamig na jade box gamit ang kanyang mga kamay nang marinig niya ang utos. Mabilis niyang isiniksik iyon sa kanyang storage ring at hindi na nagdalawang isip pa. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, mahigit 10 blood guards ang umalis sa battleground. Ang grupo ng mga tao, kasama si Fan Ling bilang pinuno, ay nagbago ng direksyon at mabilis na nagmadali patungo sa timog. Bastos na Fan. Hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng madaling panahon kahit na kailangan kong itaya ang sarili kong buhay ngayon. Naging berde ang mukha ni Elder Ching nang ang pinakamahalagang bagay ay inagaw sa kanyang mga kamay. Itinaas niya ang kanyang ulo at naglabas ng tili. Isang nakakatakot na Daochi, na 2 hanggang 3 beses na mas malakas kaysa dati, ang lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Habang mabilis na umaagos ang Daochi, ang ilang sariwang dugo ay nagsimulang umapaw mula sa ilalim ng balat ni Elder Ching. Madilim ang mga mata ni Elder Ching habang nakatitig kay Fan Lao, na bahagyang nakasimangot. Hinawakan niya ng mahigpit ang snake sword at ikinumpas ang mga pakpak sa kanyang likod. Ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag, na may dalang isang matalim, sumasabog na tunog na kumalat sa buong kalangitan habang siya ay hinahampas ng husto kay Fan Lao. Isang kontra-atake bago ang kamatayan, Hoy, kahit anong pagpupumiglas mo, hinding-hindi ka magiging katapat ko. Natawa si Fan Lao nang makita niyang ang lakas ni Elder Ching ay biglang tumaas. Bahagya niyang kinulat ang kamay at bumungad sa palad niya ang isang mahabang kutsilyo na tila namuo mula sa sariwang dugo. Hinawakan niya ang mahabang kutsilyo sa kamay habang bahagyang nanginginig ang kutsilyo. Agad na kumalat ang isang madugong aura. Mahigpit na hinawakan ni Fan Lao ang blood knife at hindi nagpakita ng anumang senyales ng pag-urong o pag-urong. Pinili niya ang paraan ng pakikipaglaban habang siya ay naging anino na kulay dugo, na nagdadala ng madugong pabango na kumalat sa buong kalangitan habang marahas niyang nabangga si Elder Ching. Isang pagsabog kaagad ang umalangaw-ngaw sa buong abot tanaw. Matapos makuha ni Fan Ling ang jade box at umatras, si Xiao Yan ay tahimik ding lumabas sa sukal. Para siyang maliksi na unggoy habang dumadaan sa kagubatan at malapit na nakabuntot sa grupo ni Fan Ling. Bahagyang huminto ang kanyang mga yabag nang marinig ang malakas na tunog na umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Lumingon ang mga mata niya sa langit sa likuran niya. Dama po ang kanyang tingin kung saan 2 kumikinang, isang berde at isang pula, ang bawat isa ay sumasakop sa kalahati ng kalangitan. Sana hindi lahat ng tao ng Sky Serpent Mansion ay mamatay. Marahang antong hininga si Xiao Yan at hindi na huminto. Lumingon siya at muling nilock ang kanyang target, isang malaking pulang anino sa gilid ng kanyang paningin. Wala siyang malalim na kaugnayan sa Sky Serpent Mansion. Natural, hindi niya magawang iligtas ang mga ito. Sa Black Corner region na ito, kalimutan ang tinatawag na kumikilos sa paningin ng kawalan ng katarungan. Kahit sumigaw ka at lumakad pasulong na parang walang nangyari pagkatapos sumigaw, makakaakit din iyon ng hindi mabilang na bilang ng mga kutsilyong humahak sa iyo. Bukod dito, kasalukuyang nahihirapan si Xiao Yan na protektahan ang kanyang sarili. Kung siya ay pumunta at idikit ang kanyang ilong sa negosyo ng ibang tao, ito ay malinaw na isang napakakamangmangan na bagay. Kaya naman medyo tahimik lang ang naibulong niya sa kanyang puso. Ang tanging layunin niya ngayon ay gumamit ng anumang paraan upang agawin pabalik ang fragment ng mapa mula kay Fan Ling. Battle Through the Heavens. Kabanata 400. Mga benepisyo ni Xiao Yan sa 2 puwersa na naglalaban. Isang grupo ng mga pulang anino, tulad ng isang rumaragasang baha, ang dumaan sa kagubatan. Ang kanilang siksik, duguan, aura ay naging sanhi ng ilan sa mga mababang ranggo na magical beast, na naghahanap ng pagkain, na natatakot na lumapit. Nagagamit lamang nila ang kanilang nakakatakot na mga tingin mula sa malayo habang pinagmamasdan ang grupo ng mga tao habang tumatakbo sila. Ilang sandali pagkatapos na dumaan ang grupong iyon ng mga taong may kulay pula,
isa pang kulay itim na anino ang lumukso at lumitaw mula sa pagitan ng mga puno. Kumikislap ang kanyang katawan at huminto sa isang sanga ng puno bago itinaas ang kanyang ulo. Tinatanaw ang pulang kulay na grupo ng mga tao na nakayuko habang tumatakbo sila ng ligaw. Hindi niya napigil ang sumimangot. Sa mahinang boses, sinabi niya. Kung patuloy akong magtatagal ng ganito, baka talagang humabol si Fan Lao. Bahagyang nag-isip si Xiaoyan, itinikom ang kanyang mga ngipin at tahimik na sinabi. Kung walang pagkakataon na mag-strike, kung gayon ay maaari lang akong gumawa ng isa. Sa sandaling sinabi niya ito, marahang idiniin ng mga paa ni Xiaoyan ang sanga. Dahan-daang inanad pababa ang kanyang katawan bago nagpatuloy ang kanyang katawan sa pagsunod sa grupong nasa harapan. Dalawang grupo na may malaking pagkakaiba sa bilang ang sumugod sa kagubatan ng bundok, na ang isa ay nasa harap at ang isa ay nakasunod sa likod. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lalampas sa 100 metro. Si Xiaoyan ay nanatiling malapit sa likod ng grupo sa harap, tahimik na nagbibilang ng oras sa kanyang puso. Nagpatuloy ito sa ganitong paraan ng ilang minuto bago siya tuluyang hindi nakatiis. Marahas na tumapak ang kanyang mga paa sa isang sanga ng puno. Ang bilis lang niyang tumalon nang bigla niyang napagtantong tumigil na nga ang grupo ni Fan Ling sa harapan. Tumalon ang kanyang puso nang tahimik niyang binawasan ang kanyang bilis at palihim na dumapo sa sanga ng puno bago siya maingat na lumapit. Sa isang walang laman na lugar sa loob ng kagubatan, ikanaway ni Fan Ling ang kanyang kamay at binawasan ang bilis ng grupo. Seryoso ang kanyang mukha habang pinagmamasdan ang isang blood guard sa harapan na ipinadala niya upang mag-scout sa unahan. Malamig niyang tanong. May aktibidad ba sa harap? Junior Sect Leader, may mga palatandaan ng mga tao sa landas ng bundok patungo sa direksyon na iyon. Pagkatapos ng maingat na pagsisiyasat, mukhang mga tao ito mula sa Black Skeleton Tomb. Ang Blood Guard ay lumuhad sa isang tuhod habang siya ay magalang na nagulat. Black Skeleton Tomb. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Fan Ling nang marinig niya ito. Tinanong niya. Napatigil din ba tayo? Paano nila nalaman ang ating kinaroroonan? Junior Sect Leader, tinitingnan ang kanilang gawi, mukhang hindi nila tayo tinambangan. Sa halip, mukhang naghahanap sila ng liblib na landas sa bundok at ginagamit ito para magmadaling bumalik sa Skull City. Medyo nag-alinlangan ang bihasang Blood Guard bago nagsalita. Oh, hihihi. Pagkatapos bilhin ang D-Class Daw skill, naghahanap sila ng isang maliit, malayong daan para tahimik na magmadali pabalik sa Skull City. Ito ay lubos na tumutugma sa mga karakter ng mga taong iyon. Nanliit ang mga mata ni Fan Ling. Naalala niya na ang 3000 Lightning Movement Agility Type Daw technique, na labis niyang hinahangad ay nasa kanilang pagkakahawak. Isang nag-aalab na pagnanasa na nahihirapan siyang pigilan ay biglang umusbong sa kanyang puso. Lumipad ang kanyang tingin sa paligid niya nang bigla siyang nagtanong. Ilan ang tao nila? Eksaktong 10 sila. Ang kapwa nila Wei Ku ba ay kasama nila? Mabilis na sinundan ni Fan Ling ang isa pang tanong. Ang Wei Ku na kasasabi pa lang niya ay ang nakakulong kulay abo, nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakipaglaban sa kanya para sa 3000 lightning movement sa auction fair kahapon. Oo, siya nga. Ayon sa paghatol ng subordinate na ito, ang kabilang partido ay dapat magkaroon ng 2 malalakas na Dowling at 2 Dadoushi. Ang natitira sa kanila ay nasa klase ng Daoshi. Ang Blood Guard ay time na sumagot. 2 Dowling, 2 Dadoushi ha. Mahinang bulong ni Fan Ling sa sarili. Maya-maya pa, sumili ang isang kasakiman at mabangis na ngiti sa kanyang singkit na mga mata. Sa isang kaway ng kamay, sinabi niya sa madilim at malamig na paraan. Pabilisin mo, abutin ang mga tao mula sa Black Skeleton Tomb. Noong una, wala akong planong magkaroon ng anumang ideya tungkol sa bagay na ito, ngunit nagkataon na sila mismo ang piniling tahakin ang maliit na landas sa bundok na ito. Hindi nila dapat sisihin ang young master na ito sa pagkakaroon ng isang itim na puso. Junior Sect Leader, ang Sect Leader ay nagsabi na ang pinakamahalagang misyon na mayroon tayo ngayon ay ang ipadala ang Yin Yang Mysterious Dragon Pill pabalik sa Muji City. Kung may lalabas na mga isyo, ito ay maaaring maging lubhang makakasama sa atin.
Nang makitang talagang pinaplano ni Fan Ling na pigilan ang mga tao mula sa Black Skeleton Tomb, ang matandang lalaki, na sumusunod sa tabi niya, ay hindi maiwasang magmadaling magpayo laban dito. Elder Luo, hindi ka dapat mag-alala. Ang kabilang partido ay mas mahina kaysa sa atin kung ito man ay sa bilang o kabuoang lakas ng grupo. Ito ay kapakipakinabang para sa atin na kumuha ng panganib para sa D-Class Dao Technique. Binigay ni Fan Ling ang kanyang kamay at mahinang nagsalita. Ito. Saglit na nag-alinlangan si Elder Luo nang marinig niya ito. Nakipagpalitan siya ng tingin sa isa pang matandang lalaki sa kanyang tabi at pagkatapos ay tumingin kay Fan Ling, na ang mukha ay puno ng determinasyon. Tanging tango na lang ang naisagot niya. Pagdating ng oras na iyon, kakailanganin kong guluhin kayong dalawang elder para pigilan ang mga dowling ng kabilang partido. Pangungunahan ko ang Blood Guards para tapusin ang ibang tao mula sa Black Skeleton Tomb. Sa pagkakataong ito ay magiging katulad ng ginawa natin sa mga tao mula sa Sky Serpent Mansion. Hindi natin dapat hayaang makatakas kahit kalahati ng tao. Malamig na sabi ni Fan Ling. Ang kanyang estilo ng pagpatay ay determinado ng walang kaunting pag-aalinlangan at maaaring ituring na isang figure ng kapangyarihan. Gayunpaman, siya ay medyo matako. Habang bumababa ang boses ni Fan Ling, tahimik na tumango ang grupo ng mga Blood Guard nang hindi naglalabas ng kahit katiting na reklamo o pagtanggi. Tumango si Fan Ling na may kasiyahan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at pinangunahan sa harap habang sila ay sumusugod sa kagubatan. Hindi nagtagal matapos mawala si Fan Ling at ang iba pa, lumitaw ang katawan ni Xiaoyan sa ibabaw ng malaking puno. Pinagmasdan niya ang lugar kung saan nawala ang grupo ng una, at isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa mahinang boses, sinabi niya. Napakagahaman. Kapag nakakita siya ng mabuti, gusto lang niyang agawin ito. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatadhana kang manakawan. Tumawa ng mahina si Xiaoyan habang ang kanyang katawan ay bumababa mula sa malaking puno bago naging isang itim na anino na tumalon sa kagubatan. Ang figure ni Xiaoyan ay naanod sa loob ng kagubatan. Makalipas ang halos 10 minuto, bigla siyang bumagal at itinago ang kanyang katawan sa likod ng isang malaking puno. Itinagilid niya ang ulo at iniwas ang tingin. Sa sandaling ito, sa isang walang laman na lupa na 10-10 metro lang ang layo, mahigit 10 Blood Guard na nababalot ng madugong aura ay nabuo ang isang bilog, na nakapalibot sa ilang tao na may kulay itim na bungo na natahi sa kanilang mga damit. Mula sa hitsura ng gulo sa lupa at mga sugat sa kanilang katawan, malinaw na ang magkabilang panig ay nasangkot na sa isang paputok na labanan sa maikling panahon kanina. Sa isang lugar na hindi kalayuan sa Battle Circle, may isa pang dalawang maliit na battleground. 4 na figure ng tao ang magkakaugnay sa isa't isa. Ang matatalim na sandata sa kanilang mga kamay ay may dalang mabangis na puwersa habang marahas silang naghahabol sa isa't isa. Paminsan-minsan, ang kislap mula sa mga kutsilyo at ang aura ng isang espada ay humahampas sa hangin, at ang napakalaking bato o malalaking puno sa kanilang mga tagiliran ay direktang hihiwalay. Mula dito, makikita na ang magkabilang panig ay talagang nakikibahagi sa isang buhay o kamatayan na labanan at walang anumang intensyon na mag-sparring lamang. Nagsimula na ba silang mag-away? Ang tingin ni Xiaoyan ay dumaan sa magulong bakanteng lupa. Sumulyap siya sa dalawang maliit na battleground. Isang naka-gray robe, nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanila ang nakakagulat na tao mula sa Black Skeleton Tomb sa auction fair kahapon. Ang mga tao mula sa Black Skeleton Tomb ay hindi kayang tiisin ang pag-atake tulad ng Sky Serpent Mansion. Habang bumubulong si Xiaoyan sa kanyang puso, ang mga Blood Guard, na ang buong katawan ay napapalibutan ng madugong aura ay muling nagsimulang umatake. Ang madugong amoy na damaloy ay halos nagdulot ng pagsusuka ng mga tao. Sa ilalim ng higit sa 10 nagniningning na kutsilyo ng dugo, ang 8 tao mula sa Black Skeleton Tomb, maliban sa 2 Dadoushi, na nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nagtitiis, ay direktang tinadtad hanggang sa mamatay ng magulong kutsilyo. Ang kanilang pagkamatay ay lubhang miserable. Shoo! Isang maitim at malamig na palaso ang biglang pumutok ng paputok. Ang malamig na arrow ay may dalang siksik na dagwang aura habang ito ay marahas na tumusok sa lalamunan ng isang Dadoushi sa paraang parang kidlat.
Ang napakalaking puwersa na nakapaloob dito ay direktang nagdulot ng palaso na dumaan sa lalamunan ng lalaki at lumabas mula sa likuran bago tuluyang maipako ang sarili sa isang puno ng kahoy. Ang buntot ng palaso ay mabilis na nanginginig. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa direksyon kung saan ibinaril ang palaso. Ang taong umatake ay talagang si Fan Ling, na may hawak na longbow sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, muli niyang itinaas ang kanyang pana pagkatapos patayin ang isang dadoshi at tinarget ang isa pang dadoshi mula sa malayo. Nang makitang itinutok ni Fan Ling ang arrow sa kanya, ang ekspresyon ng isa pang dadoshi ay nagbago ng husto. Si Dao Qi ay tumalsik sa loob ng kanyang katawan. Sa isang iglap, naipon ito at nabuo ang isang medyo magaspang na baluti ng Dao Qi sa ibabaw ng kanyang katawan. Sa hitsura nitong Dao Qi armor, ang lakas ng dadoshi na ito ay malamang na nasa 2 o 3 bituin. Hihihi. Gusto mong harangan ang aking Blood Eclipse arrow gamit lang iyong sirang Dao Qi armor. Hindi napigilan ni Fan Ling na tumawa ng malamig nang makita ang aksyon ng dadoshi. Hinawi niya ang bowstring at binitawan ang daliri. Isang arrow na natatakpan ng isang kulay dugong enerhiya, na pinaputok ng malakas na paputok. Ito ay naging madugong glow na marahas na bumangga sa Dao Qi armor na iyon sa paraang parang kidlat. Agad na umalangaw-ngaw ang isang malutong na magpapaasim sa mukha. Hindi nagtagal ang pag-crunch ng tunog bago ito biglang tumigil. Ito ay dahil ang kulay dugo na arrow ay aktwal na kinain ang isang maliit na butas sa Dao Qi armor na iyon. Ang palaso pagkatapos ay nag-drill sa lalamunan ng dadoshi na iyon sa butas. Walang pakialam na tiningnan ni Fan Ling ang dadoshi na mahinang bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay pinanood niya ang huling pag-atake ng 2 dadoshi na ito bago sila mamatay, na pumatay sa halos 10 blood guards. Hindi napigilan ng kanyang puso na makaramdam ng kaunting kirot. Hindi madaling ayusin ang mga blood guard na ito. Sa kabutihang palad, mayroong 3,000 lightning movement bilang kabayaran. Ulit ni Fan Ling sa kanyang puso. Noon lang siya nakaramdam ng kaunti. Itinagilid niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang 2 pang malalakas na dowling ng Black Skeleton Tomb sa 2 pang lugar, na pinipigilan ng 2 elder hanggang sa hindi na sila makagalaw. Sa mahinang boses, sinabi niya, Mu Erhan, ibigay ang 3,000 lightning movement. Kung susundin mo ang aking mga hinihiling, iiwan kita ng isang buo na bangkay. Madilim at solemn na ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinatawag na Mo Erhan habang iniiwas niya ang pag-atake mula sa kanyang kalaban sa kanyang harapan. Paos ang boses niya habang sinasabi, Fan Ling, pagsisisihan mo ito. Malamig na tumawa si Fan Ling habang ang busog at palaso sa kanyang kamay ay bahagyang umindayog at itinuro ang malakas na si Dao Ling. Ang aura ng dugo ay puro sa dulo ng palaso at ang kanyang mga mata ay mahigpit na nanliit sa sandaling ito. Sa isang tiyak na pagkakataon, sa wakas ay natagpuan niya ang isang pagbubukas ng Dao Ling, na pinilit na palabasin ng kalaban ng huli. Niluwagan niya ang kanyang kamay at ang palaso ng dugo ay pumutok ng paputok. Ilang sandali pa, isang arrow ang marahas na bumaril sa dibdib ng malakas na si Dao Ling. Kung mamamatay ako, sabay tayong mamatay. Ang malakas na Dao Ling na iyon mula sa Black Skeleton Tomb ay sobrang agresibo din. Sa kabila ng tinamaan ng malamig na palaso ni Fan Ling hanggang sa siya ay malubhang na sugatan na may sariwang dugo na paulit-ulit na dumura sa kanyang bibig, itinapon niya ang sandata sa kanyang kamay. Baliw niyang tiniis ang matinding sakit nang maputol ang kamay niya ng kutsilyo ng kalaban habang ginagamit niya ang kabilang kamay niya para mahigpit na balutin ang kalaban. Ang kanyang mukha ay mabangis habang siya ay sumigaw ng malakas. Bone explosion. Elder Han, mabilis na umatras. Nagbago ang ekspresyon ni Fan Ling at nagmamadaling sumigaw nang makita niyang ang mukha ng malakas na tao mula sa Black Skeleton Tomb ay biglang naging kakaibang berde at lila. Bang! Katatapos lang ng babala ni Fan Ling nang biglang sumabog ang malakas na Dao Ling na iyon. Ang malakas na alon ng enerhiya mula sa pagsabog ay nag-alis ng halos kalahating talampakan ng lupa mula sa nakapalibot na lupa. Ang malakas na Dao Ling na iyon mula sa Blood Sect ay pinasabog din ng pagsabog hanggang sa ang kanyang damit ay punit-punit at ang kanyang balat ay nabasag, na nagpapakita ng laman sa loob. Namumutla ang mukha niya habang nakabuntong hininga na lang. Kalokohan.
Nang makita si Elder Han, na iningatan ang kanyang buhay, ngunit pansamantalang nawala ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, naglabas si Fan Ling ng galit na sumpa. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabi sa isang madilim at malamig na boses. Mga Blood Guard, makinig, palibutan at patayin si Mo Erhan. Oo, nang bumagsak ang mga utos ni Fan Ling, ang natitirang 20 dagdag na mga Blood Guard ay itinaas ang kanilang mahabang kutsilyo na may mga bakas ng dugo na hindi pa natutuyo. Pagkatapos nito, nagdala sila ng madugong aura sa kanilang buong katawan habang pinalibutan at inaatake nila si Mo Erhan. Nakapaligid at pumapatay at napapaligiran at pinapatay. Ang kalupitan na ito ay nangyayari sa walang laman na lupang ito. Pinipigilan ng isang malakas na Dowling si Mo Erhan sa harap habang ang 10 ng malalakas na Blood Guards ay umaatake mula sa buong paligid at kailangan niyang mag-ingat sa malamig na mga arrow mula kay Fan Ling na nasa labas ng paligid. Sa pamamagitan ng pagpilit na maabala sa ganoong sukdulan, isang pagbukas ang pinilit na ilabas ni Elder Luo pagkatapos lamang magtiis ng ilang minuto. Bagamat itinaya din niya ang kanyang buhay upang gumanti at naging sanhi ng matinding sugat sa Elder Luo, nataman din siya ng mabangis na palad ng huli at tuluyang nawalan ng malay. Ang taong iyon na tinatawag na Elder Luo ay hinawakan ang kanyang dibdib at huminga ng ilang mahabang hininga. Nagluwa siya ng isang subo ng sariwang dugo. Habang sinusulyapan niya ang Blood Guards, kung saan 10 na lang ang natitira, pati na rin ang malubhang sugatang Elder Han, hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait at umiling. Hindi niya inaasahan na ang mga tao sa Black Skeleton Tomb ay ganito kabanggas at walang takot na mamatay. Anong mapait na laban? Nang makitang sa wakas ay walang malay si Mo Erhan, si Fan Ling, na humihila ng kanyang bowstring sa labas ng battleground, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Maingat niyang isinantabi ang busog at palaso sa kanyang kamay at mabilis na naglakad pasulong. Siya pagkatapos ay random na inagaw ang isang mahabang kutsilyo mula sa mga kamay ng isang Blood Guard bago mabangis na tinadtad ang leeg ni Mo Erhan gamit ang isang mabangis na mukha, ganap na tinapos siya. Marahan niyang pinitik ang dulo ng kutsilyo at itinaas ang storage ring sa kamay ni Mo Erhan. Mabilis na binaligtad ni Fan Ling ang lahat ng nasa loob nito. Maya-maya pa, isang ligaw na saya na mahirap itago ang bumungad sa kanyang mukha. Nakipagkamay siya at may lumabas na sinaunang scroll na kulay pilak sa isa pa niya. Hahaha. Ang 3,000 lightning movement ay damapo sa aking mga kamay. Kapag matagumpay kong nazanay ito, ano ang magagawa sa akin ng isang malakas na dawang? Hahaha. Mahigpit na hinawakan ni Fan Ling ang scroll at hindi napigilan ang pagharap sa langit at tumawa ng baliw. Kung paanong nakalimutan ni Fan Ling ang kanyang sarili at tumawa ng malakas, biglang lumitaw ang isang puwersa ng pagsipsip ng wala saan. Ang kulay pilak na scroll na iyon ay agad na lumipad palabas, at sa wakas ay walang ingat na hinawakan ng isang mahabang braso. Hihihi. Maraming salamat sa iyo masipag na Junior Sect Leader Fan Ling. Gayunpaman, mas mabuti para sa akin na kustodiya ang pamamaraang ito. Isang lalaking nakasuot ng itim ang kakaibang lumitaw sa sanga ng puno. Ang kulay pilak na scroll na D-class daw technique na iyon ay sumasalamin na may mahinang kinang sa ilalim ng sikat ng araw.